World War III is approaching fast. Ito po ang nakikita ngayon ng marami sa mga eksperto pagdating po sa nagaganap sa ating mundo. Lalong-lalo na po itong mga sigalot ngayon na kung saan nakikita po nila na klaro na po na paparating na po tayo sa ikatlong digmaan at kung bakit mga sangkay, ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood, mga solid sangkay, lahat po ng mga kaibigan natin mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba, pindutin nyo po yung subscribe, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Dahil dito mga sangkay, nag-upload po tayo ng mga mahalagang impormasyon hindi lamang po sa ating bansa, kundi maging sa buong mundo o kalagayan ng ating mundo. Ngayon mga sangkay, pinag-uusapan po natin, unang marami sa mga eksperto ngayon, mga analyst, ay ang papalapit. Sobrang bilis, di umano. Ayon po dito mga sangkay, napakabilis po na darating itong ikatlong digmaang pandaigdigan. World War III is approaching fast and few people are willing to admit. So ilan lamang po mga sangkay ay ilan na lamang po ang hindi naniniwala na papalapit na po tayo sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Kasi ang nakikita po ngayon ng marami, iyong kampihan na nagaganap sa iba't ibang panig ng ating mundo. Tingnan nyo po ngayon mga sangkay dyan sa Middle East. Nagkakaroon po ng matinding kaguluhan at dyan po yung British armies and US soldiers. At hanggang ngayon mga sangkay, palawak ng palawak ang gulo o sigalot. So ngayon mga sangkay, itong article, pinapaliwanag po dito na papunta na po tayo sa sinasabing ikatlong digmaan na pandaigdigan. So kung papansinin po natin mga sangkay ngayon, nag-i-escalate po ang maraming gulo. Ibig sabihin, lumalawak. At mukhang totoo po ang sinasabi ng mga scientist noong nakaraang taon, itong tinatawag po nila na orasan na kung saan ilang segundo na lamang magkakaroon po ng tinatawag na apocalypse, dulot po ng digmaan. Tinatawag po nila na doomsday. Sabi po dito, are we on the brink of a third world war? So, kung papansinin nyo din ngayon, mga sangkay, halos ito rin po ang ating nakikita na tila baga nagdudugtong na po ito. Kumbaga, papalapit na po tayo. Ang Russia at China magkakampi. At alam po natin kung gaano kadelikado ang dalawang mga bansang ito. Sa listahan po ng marami sa mga malalakas na puwersa sa buong mundo, nangunguna pa rin, of course, ang Amerika. Pangalawa, Russia. Pangatlo, China. Pang-apat, mga sangkay, ay India. Asan ang Pilipinas? Wala, hindi tayo kasama sa listahan, mga sangkay. So, ganyan po katindi itong apat na ito na pinakamalalakas. At ngayon, mga sangkay, itong India, malamang papanig po yan sa Amerika. Subalit itong dalawang bansang to na sinasabing pinakamalakas ngayon, mukhang naghahanda na po sa digmaan. Ayon po sa mga lumalabas na impormasyon. Ngayon mga sangkay, ayon po dito, around the world, authoritarian regimes are falling or failing. In an era of global stagnation, their inability to deliver on promises to provide jobs, tackle poverty, and grow their middle classes is coming to a head. Paranoid about internal dissent, autocrats thus have a growing incentive to bet the farm on shoring up their power by focusing on external enemies, whether via
expansionists, regional wars, or high-risk existential conflicts against the West. So itong mga authoritarian regimes, okay? Ngayon, tila baga kumakambyo na di umano, mga sangkay, papunta po sa mas malawak pa na kapangyarihan globally. At ang kanila pong target, mga sangkay, hindi lamang po ang expansion sa kanilang mga malalapit na bansa, kundi maging itong West na mortal nilang kalaban. Okay, para po sa inyong kaalaman, ang Western countries, ang pinakamasaklap nilang kalaban po talaga dito. So the fast-moving crisis that has erupted following a drone attack on a US base near Jordan border with Syria is a perfect example of our frightening new reality. Para po sa inyong kaalaman, nangyari po, kakablog lamang po natin, itong isang matinding pag-atake sa isang base ng Amerika. Malapit po sa border ng Jordan o Syria. Ngayon, mga sangkay, ang tanong dito na ba magsisimula ang mas matindi pang gulo? Kasi ngayon yung marami sa mga senador, marami sa mga leader ng Amerika ngayon ang nananawagan na mas matindi pa ang gawin. Kaya marami po ang kinakabahan sa kung ano ang posibleng magawa ng Amerika na magdudulot ng digmaan. Although, di umano ang Iran has denied any direct involvement. So kahit daw po ang Iran ay dinideny po nila o hindi po nila tinatanggi po nila itong direktang involvement, ito daw po ay klaro that is deeply implicated in what is merely the latest in a string of Tehran-linked attacks designed to drive the US from the Middle East. So bagamat hindi po direkta ang involvement o dinideny ang direktang involvement ng Iran, mga sangkay, klaro pa rin po na gusto po talaga ng Iran na ma-wipe out itong Amerika dyan sa Middle East. Ngayon, ang Amerika, mga sangkay, tila baka gusto na po nilang, naghihintay lamang po talaga Hinaabangan lamang po nila ang anumang signal ng kanilang mataas na opisyal, lalong-lalo na po yung presidente po nila. So, kapag nangyari, mga sangkay, ang matinding pag-atake, kasi ang binabalak po nila ngayon ay Iran na So, kapag nangyari ito, asahan na po natin, at any moment, puputok po talaga ang ikatlong digmaang pandaigdigan. Kapag pumutok yan, mga sangkay, asahan po natin, dahan-dahan pong tataas na naman ang mga bilihin, at ang pinaka-worst ay mapasabak ang buong mundo sa kampihan ng digmaan. Natural. Saan ba nakakampi ang Pilipinas? Saan ba nakasabit ang Pilipinas? Sa Amerika. Di ba? Kasi hindi naman na po talaga tayo yung tipong gitna Hindi po tayo yung, ano ba tawag dyan? Hindi po tayo yung tipong gumugit na lamang sa mga awayan na to. Dahil ang mismo ang Amerika nasa Pilipinas. So ngayon, ang dami pong nagaganap, pero ang pinakamalala, mga sangkay, itong China at Russia. And we know naman, mga sangkay, na in the Bible, nasabi po talaga doon itong propesya patungkol po sa mangyayari in the last days na puputok itong mga digmaan at alingaungaw ng balita sa mga digmaan sa buong mundo. Mula noon hanggang ngayon natutupad ang prophetic event na ito. May mga ilan, mga sangkay, na nagsasabi na hindi, matagal naman pala. Hindi siguro mangyayari yan, matagal pa Pero alam niyo, wala pong hindi po yung oras po natin, iba po sa oras ng ating Panginoong Diyos. Sa atin, napakabilis, mga sangkay. Kaya itong prophetic event na nagaganap, mga sangkay, na mula pa po noong World War I, World War II, and until now nagaganap, ito po ay katuparan ng propesya na nasa Bible. We have to understand that we are living in the last days. Especially yung mga Kristiyano dyan. Huwag po tayo magbingi-bingihan itong nangyayari ngayon. Matindi po ito, mga sangkay, na nagaganap.
lalong-lalo na po pag pinag-uusapan itong geopolitical or geopolitics sa mundo. Yung mga agawan ng kakampi, mga sangkay. Taiwan, nandyan po sa bingit ng digmaan at nagre-ready na rin. North Korea, Japan, South Korea, Philippines, Ukraine, nandun na, sumabak na po. Israel, andun na. Amerika, andun na rin mga sangkay, though hindi pa yung ganong kalala. UK, andun na rin, though hindi pa rin po ito yung ganong kalala. But, may isa po dito, mga sangkay. Kaya nga lang mga sangkay, sana, kung pwede lang sabihin na sana Lord, pigilan mo ito. Diba? Kaya nga lang, hindi po talaga natin masasabi yan eh. Kasi kung ano po ang kalooban ng Panginoon, hanggang dun lamang po tayo. Hindi po natin kayang pakialaman yan. So ngayon, nagkakaroon po ng mga gantihan. At itong Russia, mga sangkay, ang kinalya pong advantage ay ang pagkakaroon ng isang pinakamalakas na nuclear. Kaya ang susunod na digmaan talaga ay tinatawag po na nuclear war. At ito po ay delikado kung magaganap mga sangkay. Hindi ko alam kung kakayanin pa po ng tao yan. Kasi grabe yan. Well, pag-usapan po natin yan next time. Ano ba ang magiging cause? Ano magiging damage just in case magkakaroon po ng nuclear war? Ano ba ang inyong opinion mga sangkay? Just comment down below. Kung papalapit na po tayo sa sinasabing digmaang pandaigdigan. Comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now I invite you guys to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. At meron po akong Facebook group, no, Hukbong Solid Sangkay. Hanapin nyo na lamang po ito sa Facebook kung kayo ay Solid Sangkay. Then mag-join po kayo, but make sure na masasagutan nyo ang bawat katanungan. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.